Magandang hapon sa inyong lahat. Kaka-file lang po natin ng reply affidavit ng ikalawang Pangulo, Sara Duterte. In response ito dun sa counter affidavit naman na final ni Ramil Madriaga noong April 14. Kasabay po nung House Justice Committee hearing, nagkataon yun din po yung araw na nag-submit siya ng counter affidavit dito sa Office of the City Prosecutor of Taguig. Tapos ngayon naman binigyan po tayo ng pagkakataon na mag-file naman ng reply or sagot si VP Sara doon sa counter affidavit ni Madriaga. So, para sa amin, yung counter affidavit kasi ni Ramil Madriaga, hindi niya po nasagot yung mga ebidensyang linatag namin doon sa complaint affidavit ni VP Sara na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niya, imposible yung mga sinasabi niya tungkol sa pagtrabaho niya di umano kay VP Sara mula noong 2018 pa, pagbuo niya ng EC Pilipinas upon the instructions of the Vice President, pati yung pagbuo ng VP SPG, yung Vice Presidential Protection and Security Group, pati na rin yung syempre yung pagdala ng limpak-limpak na salapi na confidential funds daw pala. So, dun sa 340-page complaint affidavit, napatunayan na po natin with the use of VP Sara's sworn testimony supported by 7 corroborating witnesses and overwhelming documentary evidence na imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. So, as expected, nung nag-file ng counter affidavit si Madriaga, wala po siyang nasagot na maayos. And in fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Papakita ko po sa inyo para makita nyo kung ano pong klaseng tao itong si Madriaga. So, doon po kasi sa complaint affidavit, inunahan na po natin sila na yung mga virtual meeting na nakita natin sa social media ng EC Pilipinas kasama si Madriaga, kasama si VP Sara, sinabi po natin na hindi po yun maaaring maging batayan na magkakilala si VP Sara at si Madriaga at meron silang close working relationship dahil kampanya po nun at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Okay, so anong sagot po ni Ginoong Madriaga? Sabi niya sa counter affidavit niya, kung totoo yung sinasabi mo VP Sara na outsider ako, bakit meron akong picture nitong virtual meeting kasama si VP Sara, si Senator Jinggoy Estrada at saka si Attorney Harry Roque? Ito po yung pinakita niya. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, kung totoong hindi ako malapit sa inyo, bakit kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque? Yun ang sabi niya sa counter affidavit niya. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon. At ito po yun. Dito po galing yan. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng EC Pilipinas, kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. So, ganun pong klaseng tao si Madriaga, ano po. Pati yung ganong klaseng meeting na standard ng mga panahon na yon, papalabasin niya na yun yung pruweba niya na insider siya. Pero ang totoo, yun nga po, napakadami pong pumunta. At hindi po siya yung nag-organize ng meeting niya. So, yun po, yun yung isa lamang sa mga linabas natin ngayon sa reply affidavit na nagpapatunay na napakasinungaling talaga nitong si Ginoong Madriaga. So, isasama Nakapag-ano sila ng kanilang anti-classification just today.
Mhm. Parang tinig kasi nila yung mga statement lahat ng material. Opo. So sa akin po, ang opinion ko po dyan is, yun po ang sukatan. Kung yung kongresista na taga-House Justice Committee o yung taga-plenaryo na boboto sa susunod ata na linggo is talagang tumitingin sa ebidensya or naghahabol talaga ng pananagutan o di naman politika lang ang inaatupag, 'di ba? Kasi kung naniniwala sila kay Madriaga, yun lang po ang naiisip kong rason kung bakit maniniwala sila kahit na walang kakwenta-kwenta yung testimonya niya. It's either sabi ko nga sa isang post ko, sabi ko kung naniniwala kay Madriaga, apat lang ang rason diyan. Una, tamad ka mag-research at naniniwala ka sa nababasa mo sa balita. Number 2, pwedeng DDH ka, diehard Duterte hater at pinapaniwalaan mo lahat ng masasamang sabihin tungkol sa mga Duterte kahit walang basihan. Or 3, alam mong nagsisinungaling si Madriaga pero wala kang respeto sa sarili mo, wala kang respeto sa publiko na kaya mong panindigan at pangalandakan sa tao na credible si Madriaga para lang itulak yung political agenda mo. Or pang-apat, bayad ka para sabihin na naniniwala ka sa kanya. Para sa akin, yun lang ang rason kung bakit sasabihin mong naniniwala ka kay Madriaga. Sir, kasama pa sa Sara yung sinasabi ng NBI na na-confirm na she tried to visit Madriaga sa BJMP? Hindi pa ho yan kasama dahil hindi po yan kasama doon sa first Madriaga affidavit. Pero ang masasabi ko po doon is pang ilang version na po ng storya yan ni Madriaga tungkol dyan sa visit na yan. Kung matatandaan nyo, yung unang version ng story is according to Attorney Palad sa isang interview, binisita daw 2 beses ni VP Sara si Ramil Madriaga sa BJMP para daw pigilan mag-testify. Wala pang isang linggo, lumabas na si Secretary John Vic Remulla para sabihin na hindi totoo yan. Ang binisita talaga ni VP Sara ay si Congressman Arnie Teves. So napasinungalingan na siya, kaya nung humarap naman siya sa House Justice Committee, bago na naman ang kwento niya. Ang sabi niya ay nakita niya lang daw dumaan si VP Sara doon sa hallway ng BJMP, kumaway daw sa kanya. Tapos pinatawag siya ng warden, may nag-abot ng telepono, tapos may tumawag daw sa kanya at si VP Sara daw yung nasa kabilang linya. So pangatlong version na. Pang-apat, ngayon may bago na naman, which is ang gusto daw talaga bisitahin ni VP Sara ay si Madriaga pero nag-decline siya, kaya tumuloy daw siya kay Arnie Teves. So ganun po talaga pag sinungaling ka, talagang papalit-palit ka ng storya pag nahuhuli ka na. So wala pong saysay yan para sa amin. Pero yung visit for Teves, that's confirmed. Do you confirm that? Na binisita talaga niya? I think based on record, totoo po yan. What was the agenda of the meeting? Hindi ko po alam yung agenda ng meeting. Attorney, of course, na-establish na natin na parang nagbabago-bago yung istorya ni Madriaga both sa mga affidavits niya and sa testimony niya. What can you say naman po doon sa ibang mga tao na parang pinipilit pa rin na parang they're saying that the Madriaga testimony, either yung final niya affidavit is gospel truth or yung parang eto na raw yun, smoking gun, smoking gun daw yung affidavit na yun. Yun nga, sabi ko, 4 na rason lang ang dahilan kung bakit mo sasabihin nakapanipaniwala si Madriaga, no? So, and I think naman, dahil nga, nung April 14, biruin nyo, wala pang formal na hakbang or sagot si VP Sara doon sa mga bagong alegasyon niya doon sa supplemental affidavit. Yung mga netizens na mismo ang nag-point out na imposible yung mga sinasabi niya, katulad nung sinabi niya yung si Tanya Gaisanoli, yung painting na nasa opisina ni VP Sara, si Senator Amy Marcos at si Yuse Claire Castro nagkasundo for the very first time para sabihin na hindi totoo, nagsisinungaling si Madriaga tungkol dun sa term sharing deal na nangyari di umano between PRRD and PBBM.
Tapos pati yung may-ari nung Nomo Basho na yung asawa ni Attorney Edward Chico, pinasinungalingan niya din yung paratang na naghatid daw ng duffel bags si Madriaga doon sa Nomo Basho. At pinuntahan ko po yung Nomo Basho, nakita ko po kung gaano ka-imposible yung sinasabi niya dahil napakaliit. At nung araw na sinasabi niyang pumunta siya, meron pong exclusive Christmas party nung gabing yon na wala po doon si Reynold Bonsaya kagaya ng inaakusa niya. So, yun nga, napasinungalingan na naman siya. Meron pang yung Lubaw. 'Di ba? Sabi niya nagdeposito siya ng cheque sa isang bangko sa mall sa Lubaw. Pero yung mga taga Lubaw mismo nagsabi, wala kaming mall dito, wala kaming wala kaming mall na may bangko dito. Pati yung cheque na inintroduce niya as evidence na from Land Bank, from Dishud branch daw, may nagsabi po sa atin na wala naman pong Dishud branch, may ATM lang daw po doon ng Land Bank, wala naman pong actual bangko. Attorney, ay naman ang pangunahan na naman ang kapatunayan na talagang si Madriaga ay nagsisimula. Kumpiyansa po tayo kung patas ang labanan. Gayunpaman, alam po natin yan from the start na ang Office of the City Prosecutor syempre ay nasa ilalim yan ng DOJ, Department of Justice, at ang Department of Justice ay of course nasa ilalim ng Pangulo. So ang ginawa po natin para mahirapan sila na maniobrahin itong complaint natin laban kay Ramil Madriaga is ginawa nating airtight. Kaya hindi lang simpleng complaint affidavit to, merong 7 testigo na nagpapatunay dun sa mga alegasyon ni VP Sara laban sa kanya, at meron pang kasamang mga documentary evidence katulad ng government certifications na nagpapatunay na hindi konektado, na hindi naging empleyado si Ramil Madriaga dun sa OVP, sa VP-SPG, sa PSG, sa DepEd at iba pang sangay ng gobyerno. Tapos meron din tayong text message na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Meron siyang text message kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ang sinasabi niya doon, Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential funds sa akin mo ibinigay at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-alala sa akin, hindi makakalabas ako ng kulungan kasi mag-state witness ako laban kay VP Sara. So, nandun yun sa complaint affidavit natin. Nung Marso pa lang, nandyan na yan. Sinubmit po nila Attorney po yung complaint affidavit na yan sa House Justice Committee. So hindi po masasabi ng House Justice Committee na wala pong ebidensya laban kay Madriaga. Nasa kanila po yan.